Hey, welcome back po mga kapatid sa Coach Haji Vlog. Nandito po tayo sa ating munting tahanan na inabot ng malakas ang hangin dito. Medyo malakas din ang ulan. Medyo tumila lang ng konti. Pero by the way nga pala po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kung tanghali po sa inyo, kung gabi naman po, magandang gabi. Dito po sa aming bansang Pilipinas ay alas 2 na po ng hapon. Magandang hapon po. Salamat po sa mga nag-subscribe at nag-views at saka nag-comment. Thank you po. Sobra pong na-appreciate ko po yun. At buong puso po ako nagpapasalamat. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po. Masaya na po ako doon. At sobra na po ako nagpapasalamat. Okay po. Ang tatalakayin natin mga kapatid, yung pag-zero budget sa PhilHealth. Talagang mukhang nagalit ang sambayan ng Pilipino. Sumabog dito yung sambayan ng Pilipino sa administration ng Bongbong Marcos sa kagawa ng Congress at saka ng Senado. Yung pinagsama sa BICAM at talagang siniro nila yung budget sa PhilHealth na kung saan doon tayo umaasa yung mga maliliit, yung mga nangangailangan sa kwan. Yung pa na ating tatalakayin, okay? Nakakalungkot mga kapatid, di ba? Pero hindi naging maganda yung resulta. Naging negatibo sa sambayan ng Pilipino yung nangyaring pag-zero budget nila sa PhilHealth. Na kung titinang mabuti, doon tayo umaasa lang talaga sa mga tinatawag na sa hospitalization, sa ganung mga di ba? Doon lang umaasa. Medyo maingay po. Medyo malakas ang mga boses dito. Okay, pasensya na po ha. Doon lang umaasa tayo doon sa mga dahil unang-una sila po may mga card naman po yan, di ba? Pero isinero budget nila. Base po sa kanilang inilaan sa akap. At ang matindi pa, yung mga umaayaw sa akap, katulad ni Chris po dati, na kino-question yan, o kaya ng ating Amy Marcos, yun. Kumbaga, nabigyan lang ng 5 billion, nilaanan ng 5 billion, parang, di ba? Parang kailan lang, sinubukan lang, wala na, hindi na umimik, di ba? Yan ang matindi doon. Pero ang hindi natin matanggap mga kapatid, yung ipinagtanggol pa ng Pangulo. Base naman doon sa interview, napanood nyo naman po, di ba? Hindi raw nagagamit yung fund na yon. Kaya tapos kailangan may mapaggamitang iba. Tingnan mo katindi yan, di ba? Kung gaano kakuan yung i-divert nyo sa ibang pondo sa unprogrammed fund kailangan nga ng mga tao yan kung yan may malaking pondo ng PhilHealth ba't hindi nyo ibaba yung premium, di ba? O di kaya refund o pataasin yung antas nung serbisyo, di ba? Ayusin ang serbisyo, marami mga nangangailangan, di ba? Unang-una yung mga tinatawag na nagda-dialysis, di ba? Yun doon dapat inilalaan yun, hindi yung kung saan dadalhin, di ba? Ng gobyernong ito para lang dalhin doon sa kasi iwan ko, doon kasi malaki kasi ang kinikita nila doon mga kapatid, lalong higit sa mga infra. Paggagawa ng tulay, building, malaki kinikita nila, laki ng porsyento nila doon. Kaya yung budget ng PhilHealth, pinag-iisipan nila sobra. Talagang nanggigigilid. Basta pagdating sa pera, hindi ko maintindihan. Pero hindi niya, ito kasing ating Pangulo, di ba? Hindi niya nararamdaman yung paghihirap o hindi niya nararamdaman yung pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, lalong higit sa kalusugan, di ba? Kaya siguro nasabi niya yon na kumbaga sa salitang kanto parang natutulog nga lang daw yung pondo na yun na malaking pera, batin kailangan iligay na lang daw sa isang kotse ko, parang hindi. Pero hindi niya nalalaman na mayroon pala talagang obligasyon ang PhilHealth na magkaroon ng 2 years reserve fund. Yan, imagine mo mga kapatid pinag-iinitan nila yung reserve fund ng PhilHealth. Yung pala nasa guidelines po yan na magkaroon ng reserve fund ang PhilHealth ng 2 years. Kailangan daw may reserve sila para mabigyan ng mga tinatawag na bayarin doon sa mga tinatawag na kailangan sa mga hospital. Dapat talaga pala may reserve. Kaso yung reserve nga po yun yung pinag-iinitan nila. Dahil malaki, di ba?
almost 600 billion na ata yan, di ba? Yung reserve na kuan. Hindi naman daw, kailangan lang daw kunin doon kasi hindi. Yun nga kung talagang sumusobra-sobra yan, ba't hindi nyo refund? Pataasin yung serbisyo, yung tinatawag na fair premium, di ba? Ganun lang dapat yun. Hindi dapat nilalabas yan. Kinusyon na nga sa Supreme Court yan, di ba? O yung 89 billion na kuan, di ba? Hindi naglabas ng TRO, di ba? Pero pinagpipilitan ng gobyerno ito, lalo si Bongbong Marcos, kailangan daw ganun para magamit daw sa iba. Magamit doon sa pangangampanya nyo. Yun ang nasa isip nyo, di ba? Inilaan nyo dyan sa AKAP para ito na po kasi naglabas na yung COMELEC na pwede mamigay ng, di ba, mga ayuda. Hindi na bawal. Samantalang nung nakarang bawal magbigay, lalo ito papalapit na eleksyon, bawal. Pero ngayon hindi na daw bawal ngayon. Kaya yun yung pinaglalaanan nila. Yung pondo na yun, nilaan nila yun doon sa AKAP, di ba? Pero hindi na nalaman ng ating Pangulo. Parang, alam mo mga kapatid, ito si Bongbong Marcos, parang flawless siya sa mga sinasabi niya. Flawless talaga. Meron palang guidelines ang PhilHealth na kailangan, di ba? Kailangan ng 2 years reserve fund. Di ba? Para mabayaran yung mga bayarin. Ba't kailangan yung pag-initan yung pondo na yan? Di ba? Mag-isip kayo ng yung sa inyo, hindi yung pinahirapan yung sambayan ng Pilipino. Kumo marami kayong pera, may mga health card kayo. Paano na yung mga nangangailangan kung isi-zero dyan? Tapos bukod doon mga kapatid, base po pala doon sa batas na nakalagay sa Universal Health, diba? Sa Universal Health, yung katulad sa sugar beverage, diba? Sugar, tapos sa tobacco. Kailan talaga yung subsidy nun mapupunta sa PhilHealth, nasa pala talaga yan. Yung nasa guidelines na talaga yan. Na yung bahagi ng subsidy yun, kailangan sa PhilHealth yun. Ipapasok. Di ba? Yun ang kinukuha nila, pinag-iinitan nila, di ba? Yung ganong sistema para para ipamigay lang pagdating sa darating na eleksyon para makasiguro sila ng kanilang panalo. Kasi doon gagamitin yung AKAP Ayun, nabigay lang ng 5 billion yung Senado sa pangunguna ni Crispo. Sus, Marisip Crispo, pahirapan mo, sabi niya, base sa kanyang pahayag, sa kanyang interview, binibigyan na lang nila ng leksyon ang PhilHealth dahil hindi nagagamit yung pondo. Ba't kailangan mo bigyan ng dapat kung hindi tumutugon sa kanilang mga tungkulin, alisin nyo. Binibigyan yung leksyon, hindi naman silang mahihirapan. Yung sambayan ng Pilipino ang mahihirapan. Yung mga hindi nagpapanksyon ng mga opisyalis dyan mula sa Kikuan, Emmanuel, si Ledesma, di ba? Hanggang sa board. Kung talagang walang silbihan, ba't di nyo pag-aalisin yan? Di ba? Alisin nyo. Sila yung salot dyan ba't hindi nyo yan ang alisin? Hindi yung pahirapan nyo yung sambayan ng Pilipino, isi-zero budget nyo. Hindi naman sila mahihirapan Sila din sila, tsaka yung mga board, di naman sila Yung sambayan ng Pilipino ang mahihirapan. Hindi nyo naisip yun? Baliktad yung kukote mo. Crispo. Yung mga pumirma dyan, baliktad. Binibigyan yung leksyon. Hindi. Anong kuha nila dyan? Mapepera yung mga yan. Dapat, sila ang alisin nyo kung hindi nagpapunction yung kanilang mga ginagawa nyo, kung mga talaga walang kabuluhan yung mga pinagagawa nila dyan. Iyan ang alisin nyo. Dahil hindi marunong sa isang sistema na ganyan. Hindi yung tao ang pahihirapan nyo. Hindi ganun. Base po doon sa tinatawag na kasi nakapaloob naman yan sa PhilHealth, di ba? Sa ating yung Article 2, di ba? Base doon sa batas na kinuha niyan sa PhilHealth. Sa Article 2, Section 15 at Article 13, Section 11, nakapaloob yan doon na dapat, di ba? Sabi nga, the state shall adopt. Doon yan, nakapaloob yung na yan, yung bagay na yan, di ba? And the integrated at comprehensive appropriate to health development, di ba?
It shall priority to needs under priority sick elderly, women and children. Diba? Nandun yan eh. Kailangan talaga yan ng matatanda sa kawet at mga kabataan. Dahil sa kanilang mga ipinaghahanda ang ating mga kalusugan. Hindi ko isisero budget nyo. Malinaw yan. Diba? Talagang korupsyon to, mga kapatid. Ang dami nagalit. Negatibo yung reaction ng sambayan ng Pilipino sa mga ganitong klase. Diba? Ito si Gwen eh. Papagamit ito eh. Tatanong lang po Senator Grace po. Tatanong lang po. Kung lagi ka kasama sa mga party-party. Lagi ka nakikita, lagi ka ibitado sa mga party-party sa Malacanang. Pailaw lahat yan. Ano? Nasa na? Bilang senador, yuyuko ka na lang doon sa isang party ka gustuhan ng speaker. Ano nang klase? Upper house po kayo di ba? Nasa upper house po kayo, pero yumuyuko kayo sa lower house. Sa dikta ni Tambaluslos. Para ganito. Hindi siya papayag. May mga past statement na po si Tambaluslos na hindi siya papayag na mawala yung akap na yan. Di ba? Nasa upper house po kayo, senador po kayo. Higit na mas mataas ang panunungkulan nyo kontra sa lower house. Mga congressman, bakit pumapayag kayo na gano'n sa laulain na lang? Diba? O kayo ang dinidiktahan ni Tambaluslos para mangyaring kagustuhan niya sa akap na yan. Ito matitindi talaga eh. Ito yung sinasabi nga ng Vice President, legal ng vote buying. Nililigal nila ng vote buying sa nakakubli sa AKAP, di ba? Sa TUPAD, AIX, di ba? Legal na vote buying. Ang matindi pa mga kapatid, binigyan ng otorisasyon ng COMELEC na pwedeng magbigay ng ayuda sa panahon ng eleksyon. Ito ang mabigat mga kapatid. Samantalang last naman hindi nila pinapayagan yan. Tuwiran yan, kitang-kita naman. Mismong congressman mamimigay ng ayuda. Di ba't buying yan? Para para iboto siya, para maging mabango siya sa sambayan ng Pilipino. Ba't kailangan niyong gawin yan? Ba't nyo kailangan gawin yan, COMELEC? Di ba? Bagay, base doon sa investigasyon sa Senado, di ba? Ito po kasi mga kapatid, inimbestigahan na to, yung sa kwan na yan, na sumusunod lang talaga yung nandiyan sa PhilHealth. Yung mga mula kay Ledesma hanggang sa mga board, di ba? Mismo ang nag-utos ay ang Pangulo na kunin yung 89 billion sa AKAP para ma-divert do sa unprogrammed fund ng papagawa ng tulay, papagawa ng mga building, kalsada. Bakit doon dadalhin yung pera ng mga sa PhilHealth para doon sa kalusugan? Kasi nga doon sila kikita. May porsyento sila sa pagpapagawa ng mga kalsada. Doon sila kikita, di ba? Doon sila kikita. Kaya idinadivert nila yung pondo ng PhilHealth doon sa party na yun kasi nga doon sila magkakaroon ng pera. Nalalapit na po kasi yung eleksyon, di ba? Gagamitin nila yan sa party na yan, di ba? Ito yung mga malulupit na kwan eh. Samantalang kung tutuusin, dapat ang inuuna nyo yung mga sambayan ng Pilipino naghihirap tungkol sa kalusugan. Ang dami na mamatay sa ospital. Ito tatanungin ko po kayo. Nabisita niyo na ba yung mga tinatawag publikong hospital? Bakit hindi po kayo nakakapasok doon? Sobrang daming tao dyan. Ang haba ng pila dyan. Pag lumabas yan sa PhilHealth, sasabihin, ito lang mako-covered mo sa PhilHealth mo, 3,000. Sobra-sobra naman pala yung budget na yan. Ba't hindi na lang i-full payment ng PhilHealth yung bayarin ng mga sambayan ng Pilipino para paglabas niya sa hospital, wala nang babayaran. Bakit kailangan yung kunin? Ba't kailangan yung i-zero budget yung PhilHealth? Dyan nga kami umaasang mga liliit sa mga pagpapa-hospital na yan. Di ba? Kung talaga sobra-sobra yung pondo ng PhilHealth, bakit hindi nyo ibaba yung premium? O hindi kaya pataasin mo yung serbisyo ng pagkalidad ng serbisyo sa PhilHealth pag nasa ospital? Lahat, pati yung tinatawag na x-ray, yung ultrasound, yan di ba? O yung mga tinatawag, lahat ng mga lab test ng ba't hindi na lang i-cover dyan? Para paglabas ng pasyente, wala na silang babayaran. Pero kinuha nyo yung pondo Bakit? Inilaan nyo sa AKAP. Bakit? Doon nga po gagamitin nyo sa eleksyon yan
Paano naman yung mga nagpulog diyan sa PhilHealth katulad namin na pinaghirapan namin paghulugan yung aming PhilHealth na yan. Tapos kukunin nyo na lang ng ganun-ganun. Tapos isi-zero budget nyo yung PhilHealth. Diyan kami umaasa na kami maliliit. Kayo may mga card kayo, mayayaman kayo eh. Paglabas nyo, perma-perma na lang kayo. Paano kami? Lalo pag may nauoperahan, may mga lahat ng mga test, ng mga yung tinatawag na MRI, di ba? O ultrasound, di ba? CT scan, ang mamahal niyan. Ang laki ng pondo ba't hindi doon ilaan yan? Para paglabas namin maliliit sa hospital, wala na po kaming babayaran. Hindi, iniisip niyo pag nanakaw talaga eh, di ba? Hindi nyo naman pinapahirapan yung mga presidente ng PhilHealth at mga board. Ang pinapahirapan nyo yung sambayan ng Pilipino. Walang ganun, dapat ganun. Tapos, ipagtatanggol mo pa, di ba? Na ganito, kailangan daw ilabas yung pondo pa kasi natutulog lang doon. Nandun sa batas, 2 years. Reserve fund. Kailangan nila yung reserve fund. Kaya nga, standby lang yan eh. Para pag may mga bagay na dapat bayaran, may mababayaran sila. May magagamit silang pera. Reserve fund, 2 years. Hindi mo naiintindihan yun. Kasi nga, hindi mo naiintindihan kasi hindi ka naman katulad namin na naghihirap pagdating sa hospital kung bayarin namin. Lalong higit sa mga nanay na nanganganak, yung mga ganyan. Paglabas, magkano lang ang nakukover sa PhilHealth. Minsan, 3,000 lang. Diba? Tapos isi-zero budget nyo. Grabe naman kayo, diba? Wala na kayo inisip kundi sa kapakanan nyo, sa sariling kapakanan nyo. Paano na katulad namin mahihirap? Na dyan umaasa lang sa PhilHealth. Sana naiintindihan nyo. Diba? Ganun lang mga kapatid. Ang hirap nito diba? Pinaghirapan ng mga manggagawang Pilipino yung paghuhulog sa PhilHealth. Tapos kukunin nyo na lang ng ganun-ganun. Wala kayong mga konsensya sa mga taong Pilipino na nangangailangan pagdating sa hospitalization. Sobrang maraming namamatay. Dahil walang pambayad sa hospital. Pero kukunin nyo na lang ng ganun-ganun. Okay mga kapatid, salamat po. At sana nabigyan natin ng hustisya at nabigyan natin ng counting opinion sa mga bagay upang makita nila na hindi tama at maraming nagalit. Sumabog sila sa galit sa administrasyon na to na yung pondo ng PhilHealth siniro budget nila. Thank you at God bless. Thank you po. At ingat po tayong lagi. Basta lagi yung sinasabi mga kapatid. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. Ingat po kayo at magandang hapon po sa inyo.